Sa routine inspection ng Philippine Coast Guard para matiyak na seaworthy ang mga bumabiyaheng dredging vessel sa ating bansa, isang vessel ang nakitaan ng mga umano'y paglabag. May unang balita, si Marisol Abduraman. Ito ang dredging vessel na Kangling 539 na nakadaong ngayon sa Manila Bay. Under detention ito ngayon matapos makita ng mga paglabag ng inspeksyonin ng Philippine Coast Guard noong January 6. Meron tayong nakita na detainable deficiency such as may mga expired siya na documents. Yun po yung isa sa mga rason kung bakit nakadetain siya ngayon. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, nakahold ang barkong Kangling 539 dahil nagkaroon ito ng paglabag sa Automatic Identification System o AIS. Kapag nasa Manila Bay daw kasi ito, Pilipinas ang lumalabas na registry. Kapag nagagawin naman daw sa bahagi ng Zambales o Cagayan at sa iba pang lugar sa Northern Luzon, iba naman ang lumalabas. When you have an AIS transponder on your vessel, it's supposed to do one thing. It's supposed to transmit your identity, and there should not be more than one. You're supposed to only be one person. Ang impormasyong ito ayaw kumpirmahin ng PCG hanggang hindi raw natatapos ang kanilang inspection sa 32 na dredger na nag-ooperate ngayon sa Manila Bay. Sa ngayon, merong raw 27 na dredging vessel na nag-ooperate sa reclamation sa Manila Bay ang under inspection ng Philippine Coast Guard. Kabilang na nga itong barko kung saan tayo nakasampa ngayon. 12,500 cubic meter na buhangin ang kayang ikarga sa barkong Harvest 89. Chinek ang mga dokumento, navigational equipment at iba pa ng Vessel Safety Enforcement Inspection Team ng Philippine Coast Guard ang nasabing barko. Gusto na makatiyak ng Coast Guard na seaworthy ang mga dredging vessel na bumabiyahe. Nakapag-conduct tayo ng Vessel Safety Enforcement Inspection, so nag-focus tayo sa mga safety equipments as well as sa documents. Paglilinaw ng Coast Guard, bahagi ito ng kanilang routinary inspection sa mga barko. Bagamat, lalo pa rin nila itong pinagdi ngayon kasunod ng panawagan ng Pangulo. Before pa po nag-inspect na po tayo. So nagpa-follow up lang po tayo sa mga inspection at saka continuous pa naman po yung inspection natin. At least maasahan namin na ang barko seaworthy. Saan niyo po kinukuha ang mga barko? Depende po sa order sa amin ng company. Minsan Ilocos, depende po sa quality ng buhangin kasi na ilalagay nila dyan sa reclamation. Kasi minsan mayroong buhangin sa Zambales. Maglalabas daw ng updated na listahan ng PCG kapag natapos nilang inspeksyonin ang lahat ng dredger. Pero sa ngayon daw, ang Kangling 539 lang ang dredger na nakadetain. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.